Now, question number 10. Who was the German monk and the theologian who challenged the Catholic Church by posting his 95 Theses, sparking the Protestant Reformation? Again, sino po itong German monk and a theologian who challenged the Catholic Church by posting his 95 Theses, sparking the Protestant Reformation? Definitely, as I mentioned, wala po tayong concept of world government. Pero meron po tayong powerful world institution. Ano po yun? That's the Catholic Church. Hanggang sa meron pong hahamon dito sa most powerful institution back then. At ito po ay walang iba kundi si letter A, John Calvin; B, Ignatius de Loyola; C, Henry VIII; or letter D, Martin Luther. Ayan na nga siya, ayan na nga siya, ayan na nga siya. Yes po, ladies and gentlemen, ito po ay walang iba kundi si, yes, that is letter D, Martin Luther. Alright? Sige. So yes, ito po si Martin Luther, no? At sabi ko nga po, makikilala po siyang magsaspark ng tinatawag natin na Protestant Reformation, no? Ang ginawa ho niya, kumbaga binatikos niya, lalong-lalo na yung konsepto ng indulhensya. Ano po ba yung indulhensya? Ano po ba yung mga indulgences na ito, no? Ito yung tipong binibili mo yung iyong salvation, na para ikaw ay mailigtas at mapunta sa langit, kailangan marami kang pera, kailangan marami kang maibigay sa simbahan, no? So yan, no, ang unang binatikos ni Martin Luther, no? And then eventually, isa po sa mga maganda pang nagawa nitong si Martin Luther, siya po ang nag-translate ng Bible into German. Para dun yung mga tao na nakapaligid sa kanya, eventually, mas mauunawaan, no? Mas maiintindihan ang mga itinuturo, no, dito po sa Biblia, eventually paving the way for what we call a religious reform, okay? So once again, ito po si Martin Luther, no, ang nag-spark ng tinatawag nating Protestant Reformation na siyang nag-challenge, no, sa simbahan, okay? Bilang pinakamakapangyarihang institusyon na meron po sa mundo noon, okay? All right, eventually we will because of those challenges, no, eventually makikita din po natin ang kwento nitong si King Henry VIII. Hindi na ho bago sa atin ang kwento ni King Henry VIII, no? Di ho ba, sabi ho natin, siya po ay mahilig-hilig din, no? Hindi siya, ayaw niya ng isang asawa lang. Gusto niya 6 na asawa, di ba? He is known for separating from the Catholic Church and he established the Church of England. Bakit po? Dahil nga po, di ba, dito sa Catholic Church, hindi po pinapayagan ang konsepto ng annulment, di ba? Ng divorce, no? Ang punto, gusto na niyang i-divorce yung asawa niya na si Catherine of Aragon dahil nakilala niya si Anne Boleyn, no? So ang eksena, nagpaalam siya sa Santo Papa, pwede daw bang makipag-divorce na? Pwede bang makipag-annulment na? Eventually hindi siya pinayagan. Dahil hindi siya pinayagan, no, yan, itinatag na po niya ang sarili niyang Church of England na tinatawag. Okay? And by the way, just so you know, ladies and gentlemen, this King Henry VIII, no, na mahilig sa 8-8, he is known as the father of Queen Elizabeth I. Alright? Alright, yes.